Anong klaseng senador ka ngayon pag ikaw ay umupo na? Kabayan, ako po isang magiging napakasipag na senador. Sabi ko nga sa mga nakarang interviews ko, kung sa ngayon po bilang isang private citizen at broadcaster, public servant, at 100% rate po yung aking pagtatrabaho, kapag ako po yung naging senador, gagawin ko po yan 200%. Gagawin ko po yan 200%. Dahil nga po, iba ng labanan ngayon sapagkat ako po iswelduhan na ng taong bayan. So, ako iswelduhan na ng taong bayan. So, I will make sure na yung pinapasweldo sa akin ay worth it. Maliwanag ang sabi ni Senator Raffy Tulfo na magsisipag nga daw siya ng 200% kapag naupo na siya bilang senador. Maliwanag naman pala na sa una pa lang ay ipinagpauna na niya na doble ang gagawing pagtatrabaho kapag naging senador na siya. Ang hindi lang talaga pala na-gets ng mga kritiko ay 100% kapag gusto niyang magtrabaho bilang senador at 100% din kapag ka-trip naman niyang mag-host sa kanyang programa sa TV at radyo, lalo na kapag viral ang issue. Ang problema ng Senator Raffy Tulfo, yung dalawang trabaho mo nag-o-overlap po sa oras. Kaya kapag ka gusto mong mag-Raffy Tulfo in action, sumisibat ka na sa pagiging senador mo at kahit na nasa hearing ka pa ay umiiskapo ka na. Umiiskapo ka dahil sa viral kasi ang tatalakayin mo sa RTIA. Kaya kahit binitawan mo ang trabaho mo sa pagiging senador ay tila ba wala ka ng pakialam. Bakit? For the views? Sayang kasi viral. Million views din yan, di ba? Ang tanong, sino ang totoong nakinabang dyan sa paglabas mo sa TV at radyo? Magkano na ba ang kinita ng video na ito? 1.3 million views in just 2 days. Panoorin natin ito para magkaroon lang tayo ng idea kung magkano ang bayad ni YouTube sa 1.3 million views. How much do you think YouTube's paid me for my video that has 1.3 million views? No, seriously, let me know your guess in the comment section. And there you have it, $2,784.71. Wow! $2,784 o nasa 157,000 pesos. YouTube pa lang yan, wala pang Facebook. Pero ito ang nakakawindang, yung example natin na video. Ang ipinakita ay wala pang 2 minutes na haba ng video at yung kay Raffy Tulfo in action ay halos 37 minutes. Kwenta-kwenta na kung magkano ang kinubra ng video na yan. Sa bandang huli ng pagtalakay ng kaso ni Yel Belter ay ang tulong na ipinangako ni Raffy Tulfo ay sa medical expenses at ang hindi na lang daw napapagawa ay yung parang umuga na 2 ngipin. So tanong ulit, sino ang totoong nakinabang? Una, hindi ba't lugi na kaagad ang taong bayan na nagpapasahod sa kanya dahil umiska po siya sa hearing at nag-undertime para pumunta sa kanyang programa? Sa mga Tulfo fanatics, iisa lang ang sagot ng mga bulag at tanga. At least nakatulong. Pero dahil tanga at mga bobo sila, hindi nila makita na si Raffy Tulfo pala ang totoong nakikinabang. In the first place, bakit ka ba aalis sa hearing at pupunta ka sa iyong programa sa TV at radyo kung mas makikinabang ka sa hearing, di ba? Kahit sino naman, simple lang yan. Doon ka sa may mas pakikinabangan ka. Ito pa. Tinanong siya kung anong batas ba ang kanyang bubuuin sa kanyang pag-upo bilang senador. So anong uri ng mga batas ang iyong bubuuin kung sakasakalit nasa Senado ka na? Okay, patungkol po kabayan sa proteksyon ng karapatan ng mga magagawa at ng OFW, halimbawa po yung tinatawag kong wage theft. Mga kritiko, hindi nyo na naman na-gets. Ang tanong sa kanya ay kung ano ang batas na bubuuin, di ba? Maliwanag yan. Kayo kasing mga kritiko ni Raffy Tulfo, masyado kayong demanding. Bumuo na nga di ba? Nabuo na nga di ba? Na-file na nga di ba? Ang gusto nyo pa kasi ipasa pa. Huwag naman. 200% na nga ang sipag niya, gusto nyo pang gawing 300%. Abuso naman kayo masyado. Isa pa sa mahalagang tanong ngayon ng mga netizens ay kung meron na bang nagawang batas si Raffy Tulfo. Yayamang yun naman talaga ang kanyang trabaho. Bago natin sagutin yan, ay silipin natin ang kanyang 10 priority bills. At habang binabasa ang mga ito ay itanong mo sa iyong sarili, meron na bang naipasa kahit isa sa mga ito?
wage theft law, pagtugis at pagparusa sa mga among nagnanakaw sa sweldo at benepisyo ng kanilang mga empleyado. Act extending TC prescriptive period of labor money claims para sa mas malaking perang mababawing mga empleyadong matagal nang ninanakawan ng kanilang amo for JOB Applicants Discount Act upang mas mapadali at mapagaan ang paghahanap ng trabaho ng mga mahihirap nating kababayan. Anti-Domestic Violence Act of 2022, proteksyon para sa mga taong minamaltrato at inaabuso anuman ang Kasarian, Marital Infidelity Act, pantay-pantay na parusa sa mga may asawang nangangabit pati na ang kanilang mga kabit anuman ang kasarian ng mga ito kahit sa ang sulok ng mundo ginawa ang pagtataksil. Divorce Act of 2022 para sa makabagong karapatan ng mag-asawang Pilipino, Judicial Modernization Act of 2022 upang mapabilis ang paggulong ng hustisya para sa mga pobre nating kababayan. Act Redefining Illegal Recruitment, Committed by a Syndicate, marahas na parusa at mas madaling mapanagot ang mga sindikatong illegal recruiter, Magna Carta of Filipino Seafarers, para sa garantisadong proteksyon sa mga karapatan at pribilehyo ng mga seaman. Act Removing TC Public Offering Requirement of Generation Companies, murang kuryente at maayos na serbisyo dahil sa mas pinalawak na kompetisyon sa enerhiya. Huwag nang demanding. Nagsabi na ng priority bills. Nag-file na nga ng ilan sa mga yan. Okay na yan. Ang gusto niya pa kasi ipasa pa. Abusado na kayo talaga sobra. 200% na yan na nagtatrabaho. Pagod na ang Senador Raffy Tulfo. Maawa naman kayo. Talking about yung approaching or lumalapit yung OFW sa ating mga taga-DFA, medyo off-topic to ng konti, naalala ko lang po ngayon, this was a month or so ago, I visited, I think, Italy. Merong pong reklamo doon, yung mga OFWs, na half day lamang po nagtatrabaho yung mga kawani doon sa Italy. I have to call that OFW that came to us and complain. At ang sinasabi naman po ng mga taga-DFA doon, top to bottom, yung half day daw para harapin yung mga OFWs and then yung half day para sa paperworks. Pero for me, it's unacceptable. Sana po sa lahat ng mga DFA personnel sa buong mundo, they should be there habang maaari, sana 24/7. Kasi yung pangangailangan natin mga OFWs, mga Filipino overseas, we don't know. Anything, emergency might come up, then sinong takbuhan nila yung ating DFA? Paano takbuhan DFA? Half a day lang. Kalating araw lang po nagtatrabaho. So dapat po obligahin natin lahat ng ating mga personnel, kailangan full day po. Opo. Ito po yung sa Rome o sa Milan? I think, I think Rome or Milan? Rome. Kasi magkakaroon tayong bagong ambassador ron at may dumating na bagong consul general naman sa Milan. So we'll refer them, we'll relate this. Kasi usually, meron kunyari yung time for processing of passports, kunyari, so, na hanggang 9, kunyari 9 to 6 yung trabaho, or 8 to 5, or 9 to 6. Merong time kung kailan pwede pumunta to deal business, yung consular work, ganyan. And then the rest of the time, they're actually doing the work. However, kailangan, yung general law namin, meron dapat ATN hotline. May hotline number yung bawat embassy na alam dapat ng Filipino community. We will remind them again. I already reminded them a few months ago to spread the news na kung may kailangan na tulong, tatawag sa hotline number nun para pwede silang asikasuhan. So, sorry sir, not only hotline. Kasi pupunta ang ating OFW sa konsulada natin, alauna, nakalagay doon close. lunch break, you mean, sir? No. Pagdating ng 12 o'clock, close na sila. Kumbaga, naka-close na, hindi mo na sila pwedeng kausapin dahil gumagawa na silang paperworks. Yun po yung sinasabi ng mga taga-konsulada doon ng reklamo ng mga OFWs. Ang gusto po sana mangyari, kahit nasabihin natin gumagawa kayo ng processing ng passport, paperworks, dapat meron pa rin talagang taong nakakausap yung mga Pilipino na gustong lumapit for assistance sa ating mga konsulada. Dapat meron kahit na isa o dalawa
para magpaliwanag o ano bang kailangan mo. Okay, ganito yan, ganito yung proseso. Wala, ang nangyari, yung bintana, nakalagay doon, close, please come back. Tomorrow, pag bumalik sa tomorrow, bumalik ka na alauna, close, come back tomorrow again. So parang ginagawa ko ng biro. Kasi mismo sabi ng OFW, sana po, ang ibig sabihin, masulit naman sana yung bayad doon sa mga taong sa ating konsulada na magtrabaho sila from 8 to 5, kung pwede pa konting overtime kasi maganda naman pala mga buhay nila doon. Dami pala sila mga perks, dami sila mga benepisyo, dami mga bonuses. Dapat sila kayod marino rin. Kasi yung ating mga OFWs naman, kung tutusin, ang isa sa mga dahilan kung bakit nandoon sila para pagsilbihan, yung tinatawag natin mga bayani, kailangan sila natin mga bayani, wala sila dahil kailangan mag-relax muna dahil 1 o'clock na. Yun lang po yun. Anyway, parating ko lang po sa inyo, sir.